Sa nakaraang kaganapan na ating kwento ay natapos tayo kung saan nang buksan ng ating bida ang pintuan ng kanyang silid, ay bigla na lamang nakaramdam si Tank ng isang nilalang na nagpapakawala ng malakas na murderous intent. Kaya naman agad niya itong nilingon, at nang malaman ng assassin na nabuko na ang kanyang pagkukubli ay agad siyang umalis, subalit kahit na siya'y mabilis nakaalis ay napansin pa rin siya ni Tank. At dahil hindi na malabong may binabalak na masama ang nilalang ay mabilis ni Tank itong hinabol, sinabihan pa niya ang assassin na hindi ito sa kanya makakatakas. Samantala, dahil konektado ang suot na earphone ng ating bida sa kanyang mga tauhan ay malinaw niyang naririnig ang ingay sa kabilang linya, kaya't tinanong niya si Tank kung ano ang nangyayari. Sa tanong ay agad iniulat ni Tank habang hinahabol pa rin ang nilalang na may namataan siyang isang assassin, ipinaliwanag niyang bagamat ang assassin ay mahusay magtago ngunit isang bakas ng murderous intent ang lumitaw nang mabuksan ng ating bida ang pintuan ng kanyang silid. Kaya naman agad ni Finzon inutusan ang kanyang tauhang hulihin nito ng buhay ang assassin dahil sa kuryosidad sabay sabing parating na rin siya dyan, ngunit bago pa siya tuluyang umalis ay ipinasok niya muna si Miss Zia sa kanyang silid upang hindi mapahamak. Sa kabilang lugar na parte pa rin ng cruise ship ay may isang kahina-hinalang lalaki ang nagmamadaling naglalakad kahit na malalim na ang gabi, naisip nitong totoo nga ang kumakalat na alingaw-ngaw na may mga ilang eksperto ang sumusunod kay Finzon. Ngunit bigla siyang natigilan sa paglalakad nang mapansin niyang may humarang sa kanyang daan, natatawang tinanong ni Tank si Boy Labo kung saan ba nito balak pumunta. Dahil roon ay nagalit rito si Chen Tianwei, kaya agad niya si Tank inatake gamit ang kanyang paa. Subalit wala namang kapangapangambang sinalubong ito ni Tank gamit ang kanyang kamay habang minamaliit ang kanyang kalaban, ilang sandali ay walang kahirap-hirap niyang pinalihis ang atake ni Boy Labo sabay sabing ang lakas naman ng loob nitong magsagawa ng pagpatay ng ito lamang ang kasanayan. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay ginamitan siya ni Boy Labo ng isang pandaraya kung saan pinuntirya siya nito sa mata gamit ang pamuslit, at dahil may lamang hindi ordinaryong gamot ang pamuslit ay mabilis siyang hinimatay at agad ring nakatulog ng mahimbing sa lapag. Sa nangyaring resulta ay hindi makapaniwala si Chen Tianwei na napatulog lamang niya ang lalaking ito, sapagkat ang kanyang ginamit na spray ay may kakayahang paslangin ng mabilisan ang isang baboy ramo dahil mula pa mismo ang biochemical na lasong ito sa isang banal na hayop. Kaya naman napadistansya siya ng kaunti dahil sa gulat at sa mga puntong ito ay nagtataka siya kung gaano nga ba kalakas ang lalaking ito. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo at dinilaan niya ito, sinabi niyang sayang naman gayong may isang sexing katawan ang malapit ng mamatay sa kanyang mga kamay. Subalit sa mga sandali ring iyon ay napahinto siya sa kanyang binabalak nang bigla na lamang dumating ang isang nilalang mula sa kanyang likuran, tinanong ng misteryosong nilalang si Boy Labo kung talaga bang papaslangin nito ang lalaki. Walang pag-aalinlangang sinampal ni Chen Ba daw ang kanyang anak dahil mukhang nahihibang na talaga ito, dahilan upang matumba si Boy Labo sa sahig. Sa ginawa ng patriarka ay ipinagtaka naman ito ni Chen Tianwei kung bakit siya sinampal ng kanyang ama, pinagalitan naman ito ni Chen Ba daw dahil tinuruan niya ito ng hindi mabilang na paraan upang maalis ang mga kaaway kabilang na ang pagbabanta, pain, at bitag subalit sasayangin lamang nito ang magandang pagkakataong iyon. Nilapitan niya ang tauhan ng ating bida at tinapakan niya ito sa muka, ipinaliwanag niya sa hangal niyang anak na ang taong ito ay isang magandang kasangkapan upang pagbantaan si Finzon ngunit ngayon ay papatayin lamang nito ang lalaki ng ganun lamang. At habang mahimbing pa rin ang tulog ni Tank kahit malapit sa ilong niya ang paa ni Chen Ba daw, humingi si Chen Tianwei sa kanyang ama ng tawad dahil sa kanyang pagkakamali idinahilan niyang masyado raw kasi siyang nasabik na ipaghiganti ang kanyang kapatid kaya yun niya nagawa. Naiinis namang tinanong ni Chen Ba daw kung bakit ba ito nagmamadali, ayon sa kanya, hindi makakatakas sa kanila si Finzon kaya naman hindi na iyon kailangan pa, sapagkat matapos bukas ang paligsahan para sa bahagian ng merkado, buong kumpiyansa siyang ang Ocean East ay mapapa sa kamay niya na. Gayunpaman ay hindi ni Chen Tianwei pinalagpas ang pagkakataong ito na hindi mapa sa kanya ang lalaki, tinanong niya ang kanyang ama kung maaari bang iwan na lang nito sa kanya ang malakas na lalaking ito. Sa sinabi ni Boy Labo ay hindi naman ito pinayagan ng kanyang ama, sa halip ay inutusan lamang siya nitong umalis. Subalit kinulit niya ang kanyang ama para ipaubaya sa kanya ang lalaki at agad siyang tumakbo palapit kay Tank, sinabi niyang wag ang kanyang ama mag-alala dahil tatanungin niya ito ng maayos. Ngunit dahil hanggang ngayon ay tumatakbo pa rin ng maayos ang earphones ay direktang narinig ng ating bida ang lahat ng nangyaring pag-uusap ng mag-ama, kaya naman upang hindi makagambala sa usapan ng dalawa ay buong oras siyang nanahimik at nakinig habang naiinis dahil nabihag ang kanyang tauhan.
At nang mapansin ito ni Miss Linro ay agad siyang sumingit gamit ang isang 3D projectile image o masasabi ring isa itong clone, kung saan sa una ay pinakalma niya muna ang nararamdamang galit ng ating bida sabay sabing mayroon pa ring mga sibilyang sakay ang cruise ship. Kaya upang hindi na ito mag-alala ay ipinahayag niyang agad siyang magpupunta roon at ililigtas si Tank ngayon rin. Dahil sa mga pinagsasabi ng kanyang tauhan ay napatawa si Finzon, kaya naman tinanong ito ni Miss Linro kung bakit ito tumatawa. Gayunpaman ay mabilis itong iginiit ng ating bida sabay bigla siyang bumalik sa pagiging seryoso, kung saan inutusan niya itong pumunta at kopyahin ang Northern Expedition Memorial ng 30 beses bago pumunta upang iligtas si Tank. Sa sinabi ng ating bida ay ipinagtaka naman ito ni Miss Linro, subalit hindi na ipinakita pa ang mga sumunod na nangyari dahil mabilis na ring lumipat ang eksena sa labas ng cruise ship Diamond. At mula sa tuktok nito habang maririnig ang maingay na tagayan ng mga ilang tao, sa isang pintuan patungo sa labas ay may isang tao ang nagsimulang i-on ang kanyang live stream. Sa umpisa ay sinabihan niya ang kanyang mga mahal na manunood na bigyan siya ng mga ito ng regalo, at nang sa gayon ang kanilang pagkakaibigan ay tumagal magpakailanman. Matapos iyon dito na niya ipinaliwanag na sa kasalukuyan ay nasa paligsahan sila para sa gaganaping market share kung saan dito lalabas ang mayayaman at ang mga makakapangyarihang tao sa Ocean East, kaya naman ngayon raw ay isinasapanganib niya ang kanyang buhay para lamang palihim na makasilip sa kaganapan. Pagkatapos niya lamang magpaliwanag sa kanyang mga manunood ay biglang may dalawang malalaking lalaki ang bumangga sa kanya, dahilan upang siya ay labis na pagpawisan at mapasulyap kung sino ang mga dumating dahil may mga bantay pa ito. Mula sa likod ay narinig rin pala ni Chen Ba daw ang sinasabi ng lalaki, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhang gawin nilang mas parang makatotohanan ang lahat para rito. Gayunpaman nangangambang tumanggi ang lalaki at nagpasalamat na lamang siya, ayos na raw siya kaya naman aalis na siya ngayon. Makalipas lang ang ilang sandali ay pumailang lang sa hangin ang malakas na paghingi ng lalaki ng tulong, ngunit dahil sa walang mga taong naglalakas loob na pumunta sa gaganapan ng paligsahan dahil hindi pa ito nagsisimula ay nakiusap na lamang siya sa dalawang big boss na wag siyang paslangin habang si Chen Ba daw naman ay humingi ng tawad sa kasama niya dahil sa kanyang kapabayaan. Gayunpaman ay lumingon siya ng kakaiba at biglang nag-iba ang kanyang tono ng pananalita kung saan ang kanyang sinabi pala kanina ay ang dapat na linyahan ng kanyang kasama, subalit masyado parong maaga para kausapin siya ng ganoon. Sa sinabi ng patriarka ay mabilis na lamang tumungo si Boy Abunda para ipakita ang kanyang paggalang kabilang na ang paglagay rin ng kanyang nakapahigang kamay sa bundat niyang tiyan, ipinaliwanag niyang walang problema sa kanya iyon sapagkat ito rin naman ang magiging pangalawang hari ng magkakaibang pangalan pagkatapos ng hari ng digmaan sa Ocean East. Makalipas ang ilang sandali nang makaakyat si Boy Abunda sa entablado, ay agad niyang inanunsyo sa lahat ang pagsisimula ng paligsahan sa pagsasabing siya'y nandito upang ideklara na ang paligsahan para sa market share ngayon ay opisyal nang sinisimulan. Dahil roon mula sa waiting room ay tumayo na rin ang ating bida at naglakad palabas. Samantala ipinahayag ng tagapagsalita sa lahat ng mga manunood na ang unang lalaban ay si Finzon bilang kinatawa ng Wen family upang ipagtanggol ang arena. Paglabas ng ating bida nakasalubong niya ang isang lalaking may benda ang dalawang braso at binti, na tawagin na lamang nating Boy Biguti dahil wala pa namang pangalan ito, kung saan sa unang tagpo pa lamang nilang dalawa ay agad si Finzon pinakitaan nito ng masamang ugali. Nang magtama ang kanilang landas ay sinadya siyang banggain ng lalaki sa balikat, sabay may pangmamaliit na sinabi ng hangal na inasikaso na niya ang lahat kaya naman siya ang makakalaban nito. Mayabang na binatikos niya rin ang naisip ng Wen family na gawing representative ng kanilang pamilya ang ating bida sapagkat para sa kanya ay isa lamang na katangahan ang naisip nito sa pag-asang makakabawi pa sila. Subalit dahil sa kanyang kahanginan ay napatanong na ang isang lalaki sa kanyang katabi kung hindi ba alam ng lalaking ito na ang kanyang kinakalaban ay si Finzon na isang Grandmaster, ngunit nagtanong rin naman ang kanyang pinagtanungan pabalik kung ganun na ba ang lalaking iyon katapang. Samantala, dahil wala ang ating bidang pakialam kay Boy Biguti ay hindi na niya ito pinatulan pa at naglakad na lamang siya paalis, habang si Boy Biguti naman ay tuloy lamang ang pangmamaliit sa kanya kung saan tinanong pa nito sa kawalan kung paano ba ang ating bida naging Grandmaster kung isa lamang pala itong duwag. Sa kabilang banda kung nasaan ngayon si Miss Linro matapos niyang matanggap ang utos sa kanya ng ating bida, sumagot siya sa kanyang boss na naintindihan niya ang bilin nito. At bukod dyan, iniulat niya rin kanina lamang may sumubok na isang tao na i-hack ang data ng paligsahan upang baguhin ito, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ang taong iyon nagtagumpay dahil nagawa niya itong pigilan. Sa sinabi ni Miss Linro ay tinanong ng ating bida ang tauhan kung sa paanong paraan nito iyon napahinto.
Nang marinig niya ay kumpiyansado namang ipinakita ni Miss Linro ang kanyang paraan kung saan kinuha niya ang kanyang tablet at mula rito ay pinindot niya ang isang lalaking makikita sa screen, at sa mga sandaling iyon ay nagpakita mula sa ibang mataas na bahagi ng barko ang baril na isang sniper rifle, sabay ipinaliwanag niyang pinigilan niya ang mga ito ng pisikal. Ilang sandali lang ay biglang pumutok ang baril, lumabas na konektado ang sniper at ang tablet na gamit ngayon ni Miss Linro. Samantala nawasak ang salamin matapos itong tamaan ng bala, kasunod noon ay mabilis nitong pinaslang ang isang lalaking kaninang nasa screen ng tablet sa isang iglap at sa lakas ng baril ay tumagos pa ito sa dibdib ng lalaki. Matapos ang pagsasalaysay ni Miss Linro ay mabilis na ring bumalik ang eksena sa paligsahan kung saan sa isang malaking screen ay nakalagay ang pangalan ni Finzon. Paalala lang po mga bossing na maraming pangalan o alias ang ating bidang ginagamit. Dahil nitong una ay webcomics ang ating kinukuhaan ay pinanatili ko ang kanyang pangalan na Finzon batay roon bukod sa orihinal niyang pangalan na Musiferzon dahil may ibang dating ang pangalang ito kaya binago ko. At sa Mangatun naman ang kanyang alias ay Zon Walking pero ang orihinal niyang pangalan ay Zon Tiandi. Bukod dyan ay mas parang advance rin itong Mangatun kaysa sa webcomic. Ang Mangatun ay naglalaman ng 263 chapter kung saan mula isa rito hanggang 214 ay bukas habang ang natitira naman pataas hanggang 263 ang nakalock. Pero kahit ganun ay libre naman ito dahil pwede itong tingnan, hindi lang pwedeng e-download, ngunit sa webcomics ang libre lamang ay mula 1 hanggang chapter 13, at mula na 14 hanggang 77 ay kailangan ng panoorin ang ads para mabuksan. Tapos sa 78 to 227 ay sarado na kung saan kailangan na itong bayaran. Salamat sa pag-unawa at ngayon malinaw na ang lahat ay balik na tayo sa ating recap. Tuluyan ang ipinahayag ni Boy Abunda sa lahat ang makakalaban ng ating bida kung saan ang unang manlalaban ay si Son Shingyo mula sa Joe family, kaya naman matapos malaman ni Boy Biguti na hindi siya ang makakalaban ng ating bida ay labis siyang nagulat. Makalipas ang ilang sandali nang nakahanda na si Son Shingyo at Finzon ay agad ni Boy Abundang inanunsyo ang pagsisimula ng laban. Dahil roon ay nagsimula na ring lumapit si Son Shingyo sa ating bida, at di rin nagtagal mabilis na nanugod si Son Shingyo habang nakatayo lamang naman si Finzon sa di kalayuan na iniintay itong maunang umatake. Nang makalapit ay walang pagdadalawang isip nitong sinipa ang ating bida, gayunpaman ay madali lamang naman niya itong naiwasan habang nakangiti pa. Mabilis si Finzon pumunta sa tagiliran ng kanyang kalaban, sabay sinabi niyang hindi nga talaga siya nagkamali sa kanyang hinala na ito ang gagawing kinatawan ng Joe family upang lumaban. Masungit namang ipinaalam rito ni Son Shingyo na hindi sana dapat talaga ito ang kanyang makakalaban sa orihinal na kaayusan ng labanan. Muli siyang buong lakas na sumugod sa ating bida, at sinabi niyang ganoon pa man raw kahit gaano pa man ito kagaling ay ito na ang katapusan nito sa oras na siya na ang kalaban nito. Subalit gamit ang sariling kamay, walang kahirap-hirap lang ni Finzon pinigilan ang suntok ng kanyang kalaban, naiinis niyang tinuwid ang mali nitong hinala kung saan ipinaliwanag niyang ang katunayan ay pinipigilan lamang na suriin ang impormasyon nito dahil ang katotohanan ay magiging baluktot ang lahat kapag siya na ang sumubok na lumapit dito. Agad niyang pinita ang kamay ni Son Shingyo bago niya ipinagpatuloy ang kanyang pagsasalita, kung saan sa makatuwid raw ay hinintay niya lamang talagang ihayag nito ang totoo nitong sarili, at sa huli ay hindi rin naman siya doon nabigo dahil sa ito na mismo ang gumawa noon ngayon. Sa pagpita ni Finzon sa kamay ng kanyang kalaban ay napakapit ito sa kanyang braso, bukod din dyan ay tinanong niya ang ating bida kung sino ba ito. Ngunit habang ipinapaalala ng ating bida kay Son Shingyo ang pinatay nitong babaeng si Zia Union ay mabilis naman siya ritong lumalapit, at nang sapat na ang kanilang distansya mabilis niyang iniunat ang kanyang kamay upang abutin ito. Matapos hawakan ni Finzon ang liig ng hangal ay tinanong niya ito kung nakalimutan na ba nito iyon, kaya naman hinigpitan niya ang kapit dito. At habang nangyayari iyon, sinabi niya namang nabigo siya bunutin ito ng mga puntong iyon kaya nagkaroon pa ang ating bida ng pagkakataong umusbong para balikan siya. Ngunit mariin niyang ipinahayag na kahit na nagbalik na ito ay hindi siya mamamatay sa mga kamay nito. Upang makawala ay sinaktan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkagat ng kanyang labi, pagkatapos ay dumistansya siya ng kaunti bago muling sumipa. Subalit sa kanyang ginawa ay walang kahirap-hirap lang itong nahuli at napalihis ng ating bida, hinigpitan niya ng hawak sa paa si Son Shingyo sabay sabing pahihirapan niya muna ito bago tuluyang paslangin. Matapos lamang niyang ipaabot ang kanyang plano para sa hinaharap ay binaluktot niya ang paa nito, dahilan upang mapalikyaw ito ng malakas sa sobrang sakit.
Bumagsak si Sun Shinyo sa sahig at tinawag niyang isang demonyo ang ating bida habang gumagapang sapagkat wala na ang kanyang kanang binti at kanang braso, kaya naman labis na nagulat ang tagapamahayag sa kanyang nasaksihan kung saan natigilan siya ng ilang sandali. Subalit hindi rin nagtagal ay inanunsyo rin niya ang mga pangyayari, sinabi niya sa mga manunood na tinalo ni Grandmaster Zon si Sun Shinyo bilang kinatawan ng Zhou family gamit lamang ang 3 galaw. Samantala, mariing tinapakan ni Finzon ang talampakan ng kanyang kalaban, kaya muli na namang napasigaw si Sun Shinyo ng malakas. Hindi rin nagtagal ay hindi na kinaya pa ni Sun Shinyo ang pagpapahirap na ginagawa sa kanya ni Finzon, kaya naman upang makatakas na sa lahat-lahat ay nagmamakaawa niyang hiniling sa ating bida na patayin na siya. Gayunpaman ay nilinaw ni Finzon kay Sun Shinyo na mayroon siyang isang salita kung saan sinabihan niya na raw itong hindi niya ito mabilis papaslangin, at pagkatapos lamang nitong gumaling ay muli niya itong hahanapin. Sa ginagawa ng ating bida ay hindi na nakapagpigil pa ang Zhou family at agad na silang nagsipag-akyatan sa loob ng arena, kung saan minumura pa ng matandang nasa gitna ang ating bida gayong wala itong awa. Subalit sa ginawang aksyon ng Zhou family, ipinangalandakan ni Finzon sa buong lugar na mukhang kasabwat rin pala ang Zhou family noong nakaraan. At nang marinig ng Zhou family ang bulgarang pahayag ni Finzon ay labis ang matanda na nagulat kung saan napalupagi pa siya sa sahig at hindi makapagsalita, habang ang mayabang namang si Boy Biguti na sana'y makakalaban ng ating bida ay labis rin ang takot gayong maging siya ay kinilala na rin ang ating bida bilang isang demonyo. Kaya naman hindi niya napigil ang mapaihi sa sarili niyang salawal dahil siya sana ang nasa katayuan ni Sun Shinyo ngayon kung nagkataong nabago ang kaayusan ng kompetisyon. Sa kabilang banda nang matapos ang labanan ay agad nang ipinahayag ni Boy Abunda kung ano ang mga nangyari kung saan si Sun Shinyo raw ay dinala paalis at mukhang humihinga pa naman, ganoon pa man ay ipinahayag niya rin ang nagwagi kung saan ito'y walang iba kundi si Finzon na nagmula sa Wen family. Nagpasalamat rin siya sa ating bida sa pagbibigay nito sa kanila ng kahangahangang laban, bukod dyan ipinahayag niya ring dahil sa pag-alis ni Mr. Wang sa paligsahan, ang Dragon States ay walang kinatawan para sa ikalawang laban. At habang nagpapahayag ang tagapagsalita ay labi si Miss Chingching na lungkot matapos niyang maalalang umalis na nga pala ang kinatawan ng kanilang pamilya, kaya naman tumungo siya at humingi na lamang ng tawad sa kanyang ama. Samantala bago pa maipagpatuloy ni Boy Abunda ang magigisa ng pasya ay agad sumagot si Finzon kung saan pinatigil niya muna ito ng ilang sandali at inirepresente niya ang kanyang sarili sa Dragon Estate para sa laban. Sa sinabi ng ating bida ay minaliit ito ni Tanda mula sa Zhou family, sapagkat para sa kanya ay isa itong kahibangan gayong paano naman ang isang martial artist lalaban sa ngalan ng dalawang pamilya. At maging ang isang lalaking individual ay sang-ayon rin sa sinabi ni Tanda dahil para sa kanya ay walang ganon. Nang marinig ni Finzon ang hindi pagsang-ayon ng dalawa ipinaliwanag niyang dahil iyon sa siya ang isa sa pinakamalaking may hawak ng bahagi sa Dragon Estate, kaya naman makabuluhan lamang na siya rin ang kinatawan ng Wen family. Sa pahayag ni Finzon ay agad itong tiningnan ni Boy Abunda sa ranking list ng Dragon Estate gamit ang tablet, at sa kanyang ginawa nakita niyang totoo nga ang sinasabi ng ating bida dahil talagang ang si Grandmaster Zon ay may ganap na kontrol sa Dragon Estate. Samantala, tinanong ni Chen Tianwei ang kanyang ama kung ano ang pasya nito, agara namang tumugon si Chen Badaw na dahil gusto naman ng ating bidang gamitin ang kanyang kapangyarihan ay bakit hindi niya ito papayagan. Matapos pahintulutan ng ating bida ay mabilis ipinaalam ng tagapagsalita na walang makakahindi sa shareholder na lumalaban para sa sarili niyang kumpanya dahil roon ay labis ang tuwa ng mga manunood sa kadahilan ng tuloy lamang ang laban. Kaya mula sa screen iginatong na ang pangalan ng ating bida para sa pangalawang sabak habang inaalam pa kung sino ang susunod nitong makakalaban, at hindi rin nagtagal ay tuluyan na rin lumabas ang kanyang katunggali kung saan ang pangalan nito ay Monk Jikung mula sa Chen family. Makaraan ng ilang sandali, umakyat na sa arena si Monk Jikung sabay sinabi niya kay Finzon na ikinagagalak niya itong makita, at bago pa tuluyang mag-umpisa ang laban ay yumuko muna siya bilang kinaugaliang galaw at sinyas rin ng pagbibigay galang. Samantala, napangiti si Finzon nang makita niya ang kanyang makakalaban dahil hindi niya lubos akalaing may sasaling monghe sa kompetisyon. Subalit binara naman siya ng monghe sa pagsasabing sila ay isang tao rin, sabay ipinahayag niya mula pa pagkabata ay talagang nahuhumaling na siya sa martial arts at gusto niya ring makilala ang Panginoon ng mundo. Kaya pinaghanda niya si Finzon, matapos iyon ay hindi na niya pinatagal pa ang lahat at agad na siyang sumugod. Ngunit sa ginawa ng monghe ay nginisiyan lamang ito ng ating bida, sabay walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang atake ng monghe sa isang iglap. Kaya naman dahil sa bilis ng ating bida ay labis na pinagpawisan ng monghe, ngunit kahit na gayon ay hindi pa rin siya sumuko.
Muli niyang inatake si Finzon subalit sa pagkakataong ito ay ibang galaw na ang kanyang ipinakita kung saan winasiwas niya ang kanyang kamay. At nang malapit nang tumama ang kamay ng monghe sa lalamunan ng ating bida, ay mabilis niya itong pinigilan gamit ang simpleng paghawak dito ng direkta, nang dahil roon ay napatingin ang monghe sa kanyang, kaya naman tinanong ito ni Finzon kung anong meron, ilang sandali lang ay bigla na lamang naglagutukan ang mga buto ng monghe sa mahinang hawak ng ating bida, kaya napasigaw ito ng pagkalakas-lakas habang labis na pinagpapawisan.